Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. Para po sa ating programa sa umaga ito ay magkakaroon po muna tayo ng opening song and then susunod po ito ng opening prayer. And then after po nun ay mapapakinggan po natin ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother G. Anjala. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa umaga ito. Tayo po ay lumakan na sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for the wonderful night rest that you have given to us. Thank you also for waking us up again and giving us your life and strength. We ask for your guidance this morning, especially for speaker as he imparts to us the message for this day. Please also guide our loved ones who are not with us. Please also use it with such a willingness that please forgive us on the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering your prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Morning po. For our devotional this morning, our title is Lesson Book for All Mankind. Ang ating key text po ay makikita sa 2 Peter 1:21. Sabi po dito, For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sa ating unang paragraph po, sinasabi, God committed the preparation of his divinely inspired word to finite man. This word, arranged into books, the Old and New Testaments, is the guidebook
to the inhabitants of a fallen world, bequeathed to them that by studying and obeying the directions, not one soul would lose its way to heaven. So dito po, in-explain sa atin na ipinagkaloob nga sa atin ng Panginoon ang kanyang kasulatan ah, ng tayo bagaman ah, finite and imperfect ay ah, yun yung ay ginamit pa rin niya tayo para i-record yung kanyang mensahe para sa ating mundo nga po. Kaya naman ah, binigay nga sa atin yung Bible as a guidebook ah, ng ah, pag ito ay ating pinag-aralan ng mabuti at sinunod ang mga kasulatan na narito ay walang makakatulong ito para hindi tayo mawala at mahanap natin ang landas tungo sa ating kaligtasan. And sa sunod na paragraph po, sinasabi dito, the points to God as its author, yet it was written by human hands. And in the varied style of its different books, it presents the characteristics of the several writers. The truths revealed are all given by inspiration of God, yet they are expressed in the words of men. The Infinite One, by His Holy Spirit, has shed light into the minds and hearts of His servants. He has given dreams and visions, symbols and figures, and those whom the truth was thus revealed have themselves embodied thought in human language. So dito nga sa paragraph na ito, uh, it highlights yung partnership ng Panginoon at ng tao sa pagsusulat ng scripture. Dahil nga, di ba, God is the true author of the Bible, but each book has a specific writer. And nakapaloob din doon yung sarili-sarili nilang mga style and character sa pagsusulat and pati yung kanilang background ay makita natin sa kung paano nila sinulat yung mga books nila. And yun nga po although the truths come from God through inspiration, they are expressed in human words para rin naman mas relatable para sa atin. And yun nga, God communicated through visions and symbols and revelations. And yun yung ginamit ng mga writers at yun naman yung translate ng mga writers into language para atin itong maintindihan. The Lord speaks to human beings in imperfect speech, in order that the degenerate senses, the dull earthly perception of earthly beings may comprehend His words. Thus is shown God's condescension. He meets fallen human beings where they are. The Bible, perfect as it is in its simplicity, does not answer the great ideas of God, for infinite ideas cannot be perfectly embodied in finite vehicles of thought. Instead of the expressions of the Bible being exaggerated, as many people suppose the strong expressions break down before the magnificence of the thought, though the penman selected the most expressive language through which to convey the truths of higher education. So, yun nga po makita natin dito na ang communication nga sa atin ng Panginoon sa mga tao ay He uses imperfect
human language kasi hindi natin kayang i-comprehend yung kanyang perfect na lengguwahe dahil nga sa ating limited understanding dahil ito nga ay naapektuhan ng kasalanan. That is why God lowers Himself to meet us where we are. Kung ano lang yung kaya nating maintindihan, yun lang yung kanyang ah ibinabahagi sa atin. And yun nga, kaya, di ba, very simple. Sinasabi sa atin na ang words ng Bible are plain and simple dahil yun nga yung, yun yung kailangan natin para ito ay ating maintindihan. Ano po? And because of its simplicity, it allows us to grasp the divine truths na nakapaloob dito. And dahil nga masyadong ano, masyadong dakila yung mga ideas, yung mga katotohanan na na mula sa Panginoon. And hindi natin to kayang maintindihan kapag hindi ito sinimplify. At hindi ito kayang i-express ng ng language natin at ng finite minds natin. God designed the Bible to be a lesson book to all mankind in childhood, youth, and manhood, and to be studied through all time. He gave His word to man as a revelation of Himself. It is the medium of communication between God and man. So ano po, makita natin na yun nga, sa bawat stage ng life, ang Bible ay dapat nating pag-aralan. Ito ay dapat continually nating basahin at pag-aralan para sa ating mga sarili dahil ito nga ang nag-serve bilang revelation ng character ng Panginoon. And it is the bridge of communication between God and us. At ito nga ay nagre-reveal ng kanyang kalooban at ng kanyang pag-ibig at ng kanyang plan for salvation. Kaya ito ay dapat nating pahalagahan talaga po. That's why we are very blessed to have the Bible to use para sa ating paglalakbay dito sa mundo. We have a guide and we have a means of communication with God. So, ito pong devotional natin sa umagang ito teaches us that the Bible is both divine and human. Ano po? Na ito ay galing mula sa Panginoon, ngunit ito ay communicate sa atin sa pamamagitan ng human writers na kinailangan para ating maintindihan ang mga mensahe ng Panginoon na gusto niyang ipahatid sa atin. And ang kanyang pag-ibig at ang kanyang humility ay ah, ay translate into a language that as humans can understand. Dahil nga masyadong malawak masyadong dakila ang ang mensahe ng Panginoon para sa atin. And the Bible stands as a timeless guide para sa ating lahat
At ito nga ang nagre-reveal ang character ng Panginoon, which provides direction for our salvation. At kaya naman, ito ay mahalaga na lesson book para sa ating lahat. So, tayo po ay maging grateful. Let us not take for granted the the book of the Bible na parang para sa atin very common na lang. Andiyan lang naman yan palagi, di ba? Pero maybe we don't realize the real treasure that we have in the Bible. Dahil, yun nga po it contains the message of salvation. The message, yung mga nag-search for, for uh, the secret to have eternal life andito sa Bible. Kaya we should study it and learn from it and use it talaga to guide our everyday lives. Ano po. And bukod pa dito, it is a companion nga because God speaks through it with us. So, ayun po ang ating devotional this morning. Nawa po ang bawat isa sa atin ay napagpala ng message that uh, we have read ngayon. Hindi po, good morning sa ating lahat. Maraming salamat po kay Brother Chris Bagaan. Nawa sa puso at isip ang mga bagay nito. Tayo po naman ay tumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating
Let's pray. Our dear Heavenly Father, we like to thank you for guiding us throughout the night. Thank you for waking us up again this morning and for giving us your life and strength, and for the wonderful devotional that we have read. May we be able to fully comprehend and understand the message that you have given to us this morning, and really apply the things that you have learned through it. And thank you for the wonderful book, the Bible, that you have blessed us with, that serves as our guide for every day. May we be able to uh, fully use it to our advantage, and uh, grant us the understanding so that we may be able to understand the words and the messages that you would like us to receive from it. And please continue to guide and bless us throughout the rest of this day. Keep us from many past loves and dangers and temptations. Help us to become the children that you would like us to be. Please do the same for our loved ones who are not with us. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa pagsama sa amin sa devotional. Tinangian po namin kayo na samahan kami sa iba pa nating online worship services para naman po mamayang gabi para sa ating daily evening devotion. So, dito na po natatapos ang ating programa para sa umaga ito. And good day, everyone.